Good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa farm at kakatapos lang namin magpatoka ngayong hapon. Itong vlog na to ay continuation nga pala nung part 1 ng ating breeding, kasi yung mga content ko doon na sinabi ay kulang at hindi pa kompleto. Ngayon pipilitin nating tapusin at ibahagi sa inyo yung mga iba pang practices namin na ginagawa regarding sa breeding, para pwede nyo sundan, pwede rin hindi. I-share ko lang yung mga knowledge na natutunan ko through experience, at syempre yung panonood natin sa mga ibang breeders, at saka yung pagtatanong, kwentuhan kung paano sila nagbe-breed ng mga manok. Kaya yun, tara, punta tayo sa breeding natin. Bale guys, nandito tayo sa breeding pens namin, 3x3. Ito yung ginagawa namin sa mga brood stag tsaka brood hens namin and pullets. Ayan. Bale, single mating sila tuwing hapon tsaka morning. Everyday iba-iba yung inahin na kumakasta sa kanila. Ayan. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa naming management sa kanila, kung paano namin make sure na lahat sila ay nakakastaan ng ayos at nasisigurado namin na may similya sila. Ayan. Sila. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa ating mga battery pens, battery cages. So ayan, makikita nyo yung, ito yung pinakita ko last vlog natin. So kung makikita nyo nga pala dito sa ating mga breeding pens, meron silang mga partition or division. Kasi as of now, kapag kasi naglulugon sila or hindi namin sila ginagamit, nakahiwalay sila ng 3x3 or flying pens. Minsan naka-cord sila. Kaya hindi namin maiiwasan na pag nilagay namin sila dito sa breeding area or sa breeding pens namin, nag-aaway-away sila o natutukaan. So para ma-prevent namin yung tukaan nila, nilagay namin ng partition ng hati para ma-make sure na hindi sila madadamage. Yung iba kasi nagpapaluan, nagtutukaan. And then syempre pag nasaktan yung mga yan, titigil sila sa breeding, titigil sila pag itlog, sayang yung panahon. So ayan. Yung iba kaya walang laman kasi nandun sila sa mga battery pens na pinakita ko kanina. Regarding nga pala sa patukan na ginagamit namin, ang ginagamit namin dito sa farm ay Galimax 21 ng Pilmico. And kapag umiitlog na sila, mas dinadagdagan namin yung patukan nila compare dun sa season na lugon sila at saka hindi pa sila umiitlog. Kasi syempre, pag umiitlog itong mga to, nababawasan yung energy nila, nababawasan yung body weight nila, maraming nutrients yung nawawala sa kanila. Kaya as much as possible, dinadagdagan namin yung patuka para mahabol naman namin yung nawawalang mga sustansya sa katawan nila, para naman hindi sila mamayat. Kasi kapag talagang gamit na gamit yung mga yun sa breeding, ang tendency ng mga inahin natin ay pumayat sa'yo ng pumayat hanggang hindi na sila magandang tingnan. Kaya ang mangyayari, i-out mo na talaga sila. Ito naman guys yung mga ginagamit naming vitamin sa kanila during breeding season. Makikita nyo naman to sa mga poultry supplies at madali nyo mabibili. Itong ordinary multivitamins, calcium, B12, vitamin A, D, E, B complex, at syempre sa mga Ganador Max. Bawang nagbibigay kami ng vitamins every 15 days para di sila masyado stress. Every 2 weeks mo na sila hawakan, gagalawin. Kasi meron mga inahin na sensitive. Pag masyado mo silang ginagalaw, na-stress sila, tumitigil sila sa pag-itlog, so sayang yung time mo sa breeding. So ayan. Ito naman yung patuka namin. Silipin natin. Ito yung itsura ng Galimax 21. Wala siyang food coloring, natural color lang siya. Ito naman, nabili ko to noon sa Shopee. Ito ay ginagamit, wala na yung kanyang label, pero ito ay ADE na isinasama sa mga painom, water soluble. At syempre meron din kaming Egg 1000 nagawa ng bottle cap. Ito
Proven and tested na din yan. Ginagamit namin dito sa farm. Ito naman yung itlog namin. So guys, ito, ganito kami mag-marking ng itlog. Yung una is yung number, yung sunod is yung letter. Bali, ang ibig sabihin nito, halimbawa, itong number 2, ito yung number 2 sa mga broodstag namin or sa cock. Yung letters naman, dito naman nag-represent kung alin yung inahin na ginamit namin. So, ang ginagamit namin syempre dito is lapis para non-toxic, para hindi siya mag-penetrate sa itlog natin. Kasi yung mga pentel pen, pag mag-penetrate yan, magiging lason, mamamatay yung similya. So, ito gaya dito guys. Yung number 6, yung number sa unahan, ito yung number ng broodcock or broodstag. Tapos yung letter, ito naman yung sa pullets or hen. Iba-iba bawat broodstag, iba-iba bawat hens. Tapos dito, sa breeding namin, meron ako nilagay na schedule. Breeding schedule, kung kailan kami magsasalang. Tapos kung kailan natapos. Kung kailan mapipisa. Tapos dito naman nakalagay naman dito yung schedule ng pagpapababa namin o pagpapakasta. Nandyan yung bloodline ng ama tsaka ng nanay. Para di kami malito, hindi rin malito yung mga tauhan namin kasi hindi naman lagi ako nandito para i-guide sila. Para alam na nila yung gagawin. Binuksan ko na nga pala yung incubator namin kasi malapit na kami magsalang. Tinetesting ko kung gumagana siya ng ayos kasi ayoko naman dumating yung time na kung kailan magsasalang na tayo o hindi siya gumagana. So ayan, papaganahin ko muna siya for at least 1 hour para matesting kung okay siya. Ito naman tayo naglalagay ng mga itlog sa ref natin or chiller. Bago nyo nga pala ilagay yung mga itlog, make sure na malinis na sila para hindi na pumasok yung dumi. Kasi pag nilagay nyo sila ng madumi, may tendency pang maipon yung dumi sa loob ng itlog. Masisira, tapos mabubugok or mabubulok sila pag nilagay nyo sa incubator. So much better na linisin muna bago nilagay sa chiller. So guys, yun muna para sa vlog na to. Ang susunod naman na topic natin sa vlog ay yung paglalagay na ng itlog sa incubators. Kung paano yung ginagawa namin proseso, kung ano yung date, gaano katagal kami nag-i-imbak sa ref, at kung paano naman kami mag-marking ng mga sisil. Ayun lang guys, salamat!